Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Stevie Buti, ang inyong kapatid ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa hapon masarap ang magkape. Pero mas masarap mga kapatid kung sa ating pagkakape ay kasama ang Panginoon. By the way mga kapatid, ang pagkakape sa barko, ito ay break time. It doesn't matter kung ano ang inumin o kainin mo, bread, egg, juice, or coffee mismo. Sa kabuuan mga kapatid, tinawag itong coffee time. Meaning to say, break time mga kapatid. So yun po ang ibig sabihin ng pagkakape. Baka isipin niyo mga kapatid na itong si Brad Steve laging nagkakape, nervyoso ang taong ito. Mga kapatid, ang topic na i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa sign of the cross. Bakit tayong mga Katoliko nagsa-sign of the cross? Mga kapatid, ang tanong na ito, kung sagutin natin yan ngayon, siguro ang sagot, mababaw lang. Mababaw lang ang reason mga kapatid. Kung ang tanong na yan, sagutin natin sa panahon natin ngayon. Pero kung ang tanong na yan mga kapatid, ibalik natin sa kanyang kasaysayan, bakit ang early Christians nagsa-sign of the cross? Ito po ang rason mga kapatid. Ayon sa Aklat Katoliko, sinabi dito na bakit ang mga Katoliko nagsa-sign of the cross. Let us see these two arguments next to one another. First, the Christians made the sign of the cross so that they would be known only to their brother Christians. Second, the Christians made the sign of the cross openly to show that they were not at all ashamed of Jesus Christ. Yan po mga kapatid. Simple lang. Bakit ang early Christians nagsa-sign of the cross? Para malaman mga kapatid kung sino ang kapatid mo sa panampalataya. Para malalaman mo kung sino ang Kristiyano during the time. Kasi mga kapatid, alam nyo ang rason? Kasi ayon sa Young Student Encyclopedia, page 2462, Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Maliwanag po mga kapatid, for first 1,000 years, walang ibang Kristiyano, walang ibang relihiyon na Christians mga kapatid, maliban na lang sa nag-iisang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So meaning to say, nagsa-sign of the cross sila para malaman nila kung sino ang pagan at sino ang Christian. Ito po ang rason mga kapatid, ito ang reasons kung bakit nagsa-sign of the cross. Para malaman nila kung sino ang totoong Kristiyano at kung sino ang Islam ba or sino ang mga pagan, mga kapatid. Ito po ang reason kung bakit nagsa-sign of the cross. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, si Martin Luther mga kapatid ang father of Protestantism. So, nang dahil sa kanya, nagkaroon ng iba't ibang sekta mga kapatid. So, tinawag din silang fake na Christians. Christians sila mga kapatid, pero fake. So, bakit nagsa-sign of the cross kayo samantalang kaming Kristiyano hindi? Yun po ang dahilan mga kapatid, ang mangyayari. Kung ang tanong na yun, bakit tayo nagsa-sign of the cross, kung sagutin natin yan sa panahon natin ngayon. Yan ang mangyayari. Bakit kayo mga Katolik nagsa-sign of the cross samantalang kami Kristiyano rin? Hindi kami nagsa-sign of the cross. Biblia din ang gamit namin. Pero for first 1,000 years mga kapatid, for first 1,000 years, walang ibang relihiyon na Christians, maliban na lang sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon mga kapatid, so ang tanong, bakit nagsa-sign of the cross? Nasagot na natin. Ang tanong na naman, ano ba ang meron sa cross? Bakit ang mga early Christians nagsa-sign of the cross? Mga kapatid, sa Deuteronomy 6, versikulo 6 hanggang 7 mga kapatid, ito ang ating mababasa.
Deuteronomy 6, versikulo 6 hanggang 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Mga kapatid, Deuteronomy 6, versikulo 6 hanggang 7. Ano raw? By the way, sa ating harapan, narito rin ang Bible mga kapatid at mga referensya. Ano raw? At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Mga kapatid, ang tanong natin, ano itong itatali na pinakatanda sa ating kamay at magiging pinakatali sa ating noo? Ano ang tanda na ito? Mga kapatid, sa vision ni Propeta Ezekiel sa chapter 9, versikulo 4 hanggang 6, ito ang ating mababasa. Ito ang kanyang vision. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. Ano ang nakasulat mga kapatid sa Ezekiel chapter 9 verse 4? At maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga. Ang binasa natin mga kapatid ay ang Biblia, Protestant Bible, kung saan ito ang ginagamit ng Dating Daan, Iglesia ni Cristo, at ibang mga relihiyon mga kapatid na hindi Katoliko. Ginagamit din nila ito. So, narinig natin, ayon sa ating binasa, na ang nakasulat lang at maglagay ka ng mga tanda. Pero mga kapatid, kung basahin natin ang Douay Bible, Catholic Bible, napaka-honest. Ito ang nakasulat mga kapatid sa Douay Bible, sa Ezekiel chapter 9 verse 4. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and mark tab upon the foreheads of the men that sigh and mourn for all the abominations that are committed in the midst thereof. Mga kapatid, ang salitang tab, ayon kay Saint Jerome, ito ang, meron siyang commentary, running commentary footnote sa Douay Bible. Ito ang sinabi niya. But Saint Jerome's and other interpreters conclude it was the form of the letter tab, which in the ancient Hebrew character was the form of a cross. Pero bago sinabi sa running commentary footnote ang sinabi ni Saint Jerome, ang sabi niya dito na mark tab is the last letter in the Hebrew alphabet and signifies a sign or a mark, which is the reason why some translators render this place sit a mark or mark without specifying what this mark was. Kaya nga mga kapatid, sa mga Protestant Bible, ang nakasulat lang talaga sa Biblia at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo. Pero kung basahin mo ang Catholic Bible, ano ang tanda na ito? Ayon sa Douay Bible, ito ay tab. Ang tab mga kapatid, ito po ay last letter ng Hebrew alphabet, tab. So, ayon kay Saint Jerome, hindi ang letter na tab ang isulat, kundi yung sign, yung porma ng tab mga kapatid. Ngayon, ano ba ang tab? Mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, panoorin muna natin ang Iglesia ni Cristo kung
Ano ang unawa nila sa tab, mga kapatid? Ito ba ay letter T or ito ba ay cross? Mga kapatid, panoorin natin ang mga ministro ng mga INC, mga kapatid, 1914 na tatag ni Felix Manalo. Dito sa footnote, napapanood naman po nila sa kanilang television screen, ang nakalagay, ang sadyang nakasulat sa Hebreo daw, sa 9:4, kasi yung Old Testament, kabilang Nasa Hebrew. Ezekiel, kabilang Ezekiel, nasulat sa Hebrew. Hebreo. Ang nakalagay, ang sadyang nakasulat ay Tav, ang huling titik ng abakadang Hebreo na kamukhang-kamukha ng krus. So mapapansin natin dito, hindi sila fair kapatid na Michael. May itinatago sila. Mabubuko kasi sila pagka itong si Abe at saka si Attorney Maruel, mabubuko sila kapag ka ang binasa nila, kung binasa nila yung footnote. Kasi nandoon ipinaliwanag na yung krus na yung sinasabing krus diyan, hindi naman talaga yun ang tamang salin. Hindi yan ang tamang salin nung terminong Tav. Kasi ang Tav, huling titik ng alpabetong Hebreo. At ipinapapansin natin, kapatid na Ramil, yung Tav, letter T. Letter T. Kumbaga, Hindi naman cross krus Opo. na magkahalang. Pero ang kinuha nila, yung X na parang X, hindi yung parang letter T. Halimbawa, kapatid na Michael, magbibigay tayo halimbawa. Halimbawa, yung bola. Ayan po mga kapatid, na panood ninyo, ayon sa mga ministro ni Felix Manalo, ang tab daw ay ang kanyang forma ay letter T. Hindi cross, mga kapatid. Hindi cross, kundi letter T. Yung letter T, mga kapatid, yun po ay transliteration sa tab. Meaning to say, yun po ay ang tab sa modern Hebrew. Pero ang tab, mga kapatid, sa panahon ni Ezekiel, hindi letter T. Ang tab sa panahon ni Ezekiel, mga kapatid, ang kanyang hugis ay letter X or cross, mga kapatid, or small letter T. Hindi yung capital T, mga kapatid, na walang dulo. So, sa panahon ni Ezekiel, ang early Hebrew, ancient Hebrew sa tab, mga kapatid, yung last letter ng Hebrew alphabet, ang kanyang forma ay hindi capital T, kundi X or small letter T, mga kapatid. Cross talaga. At ito ang sinabi ng Diyos. At maglagay ka ng mga tanda sa mga noo. Kaya nga, mga kapatid, kung basahin natin ang Biblia ng Iglesia Katolika, yung ang banal na Biblia, ito ang ating magbasa, mga kapatid. Ang banal na Biblia. Basahin natin ang Biblia. Hindi tanda ang nakasulat, kundi krus na talaga, mga kapatid. Marami tayong mga Bible na references para mapatunayan natin na ang tanda ng krus, mga kapatid, ay nakasulat sa Biblia. Okay. Ezekiel 9, versikulo 4, mga kapatid. Ito ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginawa sa loob ng lungsod. Ano ang nakasulat, mga kapatid? Lumibot ka sa Jerusalem at tatakan ng krus. Ito say ang krus, ito yung porma. Ito ang porma, mga kapatid. Ito ang sign sa letra o sa salitang tab. Ito ang kanyang symbol sa huling alphabet, mga kapatid, alpabeto sa salitang Hebreo. So, ang kanyang porma ay cross. Kaya, very specific na ayon sa Bibliang ito, ang ilagay sa noo, mga kapatid, cross talaga. Ngayon, mga kapatid, ito ay sinuportahan sa Jerusalem Bible. Basahin natin, mga kapatid, ang Jerusalem Bible.
ito po nakasulat sa Ezekiel, mga kapatid. Ezekiel 9 versikulo 4 hanggang 6. Yan po, mga kapatid. Ezekiel 9. Ayon dito, Yahweh said to him, "Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it." Cross, mga kapatid, sa Jerusalem Bible. So, ganoon din sa Christian Community Bible, mga kapatid. Sa Christian Community Bible, ganoon din. Ang nakasulat, mga kapatid, cross din. Maglagay ng cross sa noo. Sa Christian Community Bible. At dito naman, mga kapatid, sa The New American Bible, ang nakasulat dito, hindi cross, kundi, mga kapatid, mark X. X, mga kapatid, letter X. So, ito ang forma ng tab, mga kapatid, ayon sa The New American Bible. Pero kung basahin mo, mga kapatid, ang Protestant Bible, ang nakasulat sa kanila, tanda lang or mark na ilagay sa noo. Hindi sila nagbigay ng specific kung ano ang tanda na yon. Okay? So, meaning ko siya, mga kapatid, kung basahin natin ang Deuteronomy 6, versikulo 6, ito ang utos ng Diyos. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Meaning to say, mga kapatid, itatak talaga sa noo. Ano ang itatak? Tab. Ang taba, kapatid, sa ancient Hebrew, last letter sa Hebrew, mga kapatid, is a form of a cross. Ngayon, mga kapatid, sa bagong tipan, by the way, hindi pa nangyari sa buong kasaysayan, hindi pa nangyari, mga kapatid, sa buong kasaysayan na ang mga Israel naglalagay ng tab sa noo. Hindi pa nangyayari yun. Bagkus, mga kapatid, sa bagong tipan, ang cross, bago pinatay si Kristo, ang cross, mga kapatid, ay kanya nang pinapangaral. Ayon sa San Mateo 16:24, ang sabi ng ating Panginoon, nang magagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Napaka-interesting sa chapter and verse na ito, mga kapatid. Kasi, parang baga na alam na ni Kristo kung ano ang gagamitin niya upang tayo'y iligtas. Sa kanyang pangangaral, mga kapatid, ay ginamit niya ang cross. Ang sabi niya, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, may dalawang bagay tayo na dapat tandaan. Anhin mo man ang pagsunod kay Kristo kung hindi mo pasanin o bitbitin ang iyong cross. Walang saysay, pangalawa, walang saysay ang pagpasan mo ng krus kung ikaw ay sumunod ni Kristo na walang krus. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, maraming nagpagka-Kristo, gaya ni Kibuloy, ni Felix Manalo, ginamit ang pangalang Kristo, mga kapatid, pero hindi sila pinapako sa krus. Kailangan sumusunod tayo ni Kristo, mga kapatid, na Kristo na nakapako sa krus. Ngayon, dahil sa krus, mga kapatid, dahil sa krus, napagkasundo tayo sa Diyos. Yung relasyon natin, mga kapatid, sa Diyos ay naidugtong ni Kristo sa pamamagitan ng krus. Basa, Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan, sa Diyos, sa pamamagitan ng krus,
na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Maliwanag mga kapatid, na ang krus mga kapatid, ginamit ni Kristo. Ang kanyang krus mga kapatid ay para sa iba walang saysay. Pero para sa ating mga Katoliko, sa ating tunay na Kristiyano, para sa atin mga kapatid, ang krus ay mahalaga. Kasi ang krus mga kapatid, hindi ito nahiwalay kay Kristo. Ang krus ay sumimbolo, tanda, emblem ni Kristo mga kapatid, ang krus. Ulitin ko, ang krus, simbolo ni Kristo. Ang krus, emblem ni Kristo. Ang krus mga kapatid, dahil sa krus na pagtagumpayan niya ang mundo. Tayo ay napagkasundo, pabalik sa Diyos mga kapatid. Kasi nga, nung nagkasala si Adan at si Eva, naputol ang langit. Sarado ang langit. Naputol ang langit para sa atin. Wala tayong connection doon. Pero sa pamamagitan ng krus mga kapatid, naibalik tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko, ang krus, simbolo ni Kristo. Saan mabasa? Mga kapatid, mabasa natin sa San Juan 20, versikulo 24-28. Ito ang nakasulat. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang mga bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Take note mga kapatid ha. Sabi ni Tomas, hindi ako maniwala kung hindi ko mahawakan ang kanyang mga sugat. Napaka ganda mga kapatid. Ngayon, nung nagpakita si Jesus, hinawakan talaga niya kung si Jesus ba talaga. Nung nahawakan niya mga kapatid ang mga sugat sa kamay ng ating Panginoon at sa kanyang tagiliran, nung nahawakan ni Santo Tomas, ang sabi ni Santo Tomas mga kapatid, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, ang pangyayaring ito ay muling nagbalik sa buhay ni San Martin. Si San Martin mga kapatid ay isang bishop ng Santa Iglesia Katolika. Isang bishop sa Tours. Nagpakita sa kanya mga kapatid ang mukha ni Jesus na nakita niya bilang hari. Si Jesus nagpakita sa kanya. Pero mga kapatid, si Saint Martin nakatingin lang kay Jesus kuno. Nakatingin lang sa kanya. At ang sabi ni Jesus na nagpakita sa kanya, Martin, bakit hindi ka lumuhod sa akin? Bakit hindi mo ako sinamba? Panginoon, di ba sabi mo, Panginoon, kung magpakita ka, kung babalik ka, magpakita ka sa lahat at hindi lang sa akin? Ang sabi mga kapatid ni Jesus, yung nagkunwaring Jesus, ang sabi niya, Martin, sa iyo muna ako magpakita bago sa lahat ng mga tao. Alam niyo ba mga kapatid kung ano ang sinabi ni Saint Martin? Panginoon, kung ikaw ang aking Panginoon, ipakita mo sa akin ang mga sugat sa iyong kamay at sa tagiliran at maniwala ako sa iyo. Mga kapatid, nung narinig ito ni Kristo kuno, na nagpakunwaring Kristo mga kapatid, biglang nawala at lumitaw ang itim na usok na napagkabaho. Meaning to say mga kapatid, hindi kaya ni Satanas ang magpakumbaba gaya sa ginawa ng ating Panginoon mga kapatid nung siya'y pinatay sa krus. Ang krus mga kapatid is a sign of humility. Is a sign of humility. Yung krus, hindi kaya. Kaya nga mga kapatid, malalaman natin ang tunay na Kristo sa kanyang mga sugat. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang sugat na yun mga kapatid, hindi nawala sa kanya. Kahit sa kanyang pagbabalik mga kapatid, ang mga sugat na yun
ay makikita pa rin natin. Ngayon mga kapatid, sa second coming of Christ, ayon sa Apocalypse chapter 1 verse 7-8, narito siya kumaritong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ano mga kapatid? Narito siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita sa bawat mata at nang nangigsiulos sa kanya. Pero mga kapatid, bago siya makita ng lahat, ang unang makita natin mga kapatid sa kanyang pagpaparito ay ang kanyang tanda. San Mateo 24 versikulo 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Ano ang tanda ni Jesus? Yung krus. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalulhatian. Maliwanag mga kapatid, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na ang cross ay tanda ni Jesus. Ulitin ko, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Maliwanag mga kapatid, maliwanag. Ngayon mga kapatid, yung cross ni Jesus, yung cross ni Jesus, ito ang pinapangaral ni San Pablo. Saan mabasa? 1 Corinto 1:17. Sabi ni San Pablo mga kapatid sa 1 Corinto 1:17. Ito ang ating mababasa mga kapatid. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. So mga kapatid, maliwanag at klaro. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Meaning to say mga kapatid, meaning to say, bukod sa pinapangaral ni San Pablo ang krus ni Kristo, mga kapatid, pakinggan nyo mabuti, ang krus ni Kristo. Mga kapatid, sa panahon ni San Pablo, ang ating Panginoon umakyat na sa langit. Pero ang sabi ni San Pablo, ang krus ni Kristo. Meaning to say mga kapatid, si Kristo ay may krus. At ang krus na yun ay kanya, mga kapatid. So hindi ito siya basta-basta mga kapatid na atakihin natin. Hindi ito basta-basta mga kapatid na atakihin natin. Ngayon mga kapatid, ang krus ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos. Saan mabasa? Nasa 1 Corinto 1 versikulo 18. Basa, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ano ang krus mga kapatid? Ang krus ni Kristo? Kapangyarihan ng Diyos. Ang krus mga kapatid, dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos, ang krus ay nangangahulugang si Kristo mismo. Saan mabasa? 1 Corinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sino ang kapangyarihan ng Diyos? Si Kristo. Ano ang krus? Kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag mga kapatid na ang krus ay sumisimbolo kay Kristo mismo mga kapatid. 1 Corinto 1:18, 1 Corinto 1:24 mga kapatid. Ito ang nakasulat, ito ang sinabi sa Filipos 1:28. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Maliwanag mga kapatid, maliwanag. Ang krus mga kapatid
Ito ay sumisimbolo. Ito ay nangangahulugan sa katawan ni Kristo mismo. Sa katawan ni Kristo. Saan mabasa? Kolosas 1:20 mga kapatid. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Mga kapatid, kailan nagkaroon ng dugo ang krus? Samantalang ang krus, mga kapatid, ay kahoy naman yan. Dugo ng kanyang krus. It means to see the body of Christ, mga kapatid. So, ang ginamit dito, ang krus. Ganun ka importante, kahalaga ang krus, mga kapatid. Sa Galatians 5:24, ang krus ay yung pag-deny sa sarili. Ito ay nangangahulugan sa pag-deny sa sarili, mga kapatid. Og sila nga mga iyan ni Kristo, si Buano Bible, basahin natin ang Tagalog, mga kapatid, sa Galatia 5:24. Galatia, mga kapatid, 5:24. Ito ang ating mababasa. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Ano ang nakasulat? At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. So, ito ang pag-deny, mga kapatid, sa ating sarili. Meaning to say, diba, ang pinaka numero unong kalaban natin ay yung sarili natin. Kung paano tayo marunong magtimpi, mga kapatid, sa anong bagay. Na huwag sumubra ang lahat nating gawain upang tayo'y di magkasala sa Panginoon. Okay? Galatia 5:24. So, mga kapatid, dahil dito, ang krus ay pinupuri ni San Pablo. Saan mabasa? Galatia 6:14. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri. Ang pagmamapuri. Maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, ang sanlibutan ay napako sa krus, sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Ano ang krus, mga kapatid? Pinupuri ni San Pablo. Samantalang ang krus, inaatake ni Brother Eli Soriano, mga kapatid, ang fundador ng dating daan. Pakinggan natin ang kanyang mga atake sa krus, mga kapatid. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ano raw po ang tanda ng Santa Cruz? Yan daw po ay ipang-aadya sa mga kaaway. Kaya nga pag may impacto, may demonyo, may asong umaalulok. Hindi magkama yun. Kumidlat ng malakas. Mabilis yung driver sa highway, mababangga. Pang-adya sa kaaway Di ba? Pang-adya sa disgrasya. Ang nakakapagtaka, hanggang hindi ko maisip talaga. Nagbibiyahe kami. Pagtapat sa simbahan, siguro may kaaway sa loob. Di ba? Tama ba yun? Ba? Tingnan mamaya kung may dumaan prosesyon. At ang pinagpuprosesyon si Santa Maria. Pagtapat kay Santa Maria, pag-adya mo ko sa kaaway. Pati si Maria, inaway na. Ayan po, mga kapatid, narinig ninyo ang mga atake ni Brother Eli Soriano. Mga kapatid, ang dasal na ang tanda ng Santa Cruz, isa ito sa mga dasal ng tungkol sa krus. Pero hindi ito ang meaning o kahulugan ng krus, mga kapatid. Kasi sa pag-atake niya sa krus, ang dasal na ito, idinugtong niya doon sa, nung sumakay siya ng jeep, tapos isa sa mga tao roon sa jeep,
napadaan sa simbahan ng Iglesia Katolika, nagsa-sign of the cross. Tapos may procession, nandoon ang imahe ni Santa Maria, nagsa-sign of the cross ka, naging kaaway mo na si Santa Maria. Ganon din sa simbahan, mga kapatid, nagsa-sign of the cross ka, sumakay ka ng jeep, napadaan, nagsa-sign of the cross ka, so naging kalaban mo na ang simbahan, or may mga kalaban ka doon, mga tao sa loob ng simbahan, mga kapatid. So ito ang punto niya. Pero tuturuan po natin, mga kapatid, si Brother Eli, do siya ay pumanaw na, yung mga member niya, kasi alam ko na si Brother Eli, mga kapatid, ay may mga iilang bunga din na siyang magpapatuloy sa kanyang mga gawain. Okay? So, mga kapatid, meron tayong aklat, The Sign of the Cross. Malalaman natin dito ang kanyang meaning. Do sa aklat na ito, marami ang kanyang kahulugan, pero kukuha lang ako, mga kapatid, ng dalawang meaning. Una ay ito: the sign of the cross is a Christian ceremony that represents the passion of our Lord by tracing the shape of the cross with a simple motion. Ano raw? Represents the passion of our Lord. Kaya mag-sign of the cross tayo. Meaning to say na gaya sa sinabi ni San Pablo sa 2 Corinto 4:10 na ang nakasulat dito, ayon sa sinabi ni San Pablo, 2 Corinto 4:10, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Maliwanag. Ito ang rason, mga kapatid, kung bakit tayo nagsa-sign of the cross. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Tinataglay sa katawan. Ang ano? Ang kamatayan ni Jesus. Saan ba namatay si Jesus? Sa krus, mga kapatid. Ito ang sabi ni San Pablo. Ngayon, ang pangalawa, ayon sa aklat na ito, mga kapatid, ang pangalawa ay ito: the sign of the cross can be made to testify to belief in the crucified, and thus be a profession of faith. Profession of faith. Kaya nga, mga kapatid, na halimbawa, ako sumakay ng jeep at nandoon sa jeep, mga kapatid, naroon din si Soriano. Napadaan kami sa simbahan ng Iglesia Katolika. Tapos nagsa-sign of the cross ako. It is a profession of faith. Meaning to say, mga kapatid, Katoliko ako. Meaning to say, nagsa-sign of the cross ako para ipakilala sa mga antikristo na ako, bahagi ako sa katawan ni Kristo. Meaning to say, yung iglesia kung saan ako nagsa-sign of the cross, yung simbahan na yun, mga kapatid, meaning to say, ang simbahan na yun, yun ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon. At pinaalam ko sa kanila by the sign of the cross na bahagi ako roon. So, profession of faith. Hindi ito yung ipag-adya mo kami. Mali yun. Kasi ang cross, mga kapatid, malawak ang kanyang kahulugan. Marami ang kanyang meaning. Binabanggit na natin sa Biblia kanina. Kaya, mga kapatid, ito ang dahilan. Ngayon, kung may iilan sa jeep na nakikita ko na hindi nagsa-sign of the cross, ang unang papasok sa isipan ko, mga kapatid, sila mga antikristo. Sila ang mga anak ng mga demonyo. Bakit? Sa Biblia, mga kapatid, litra po litra, wala kang mababasa sa Biblia na si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nagsa-sign of the cross. Wala kang mababasa. Ngayon, kung ibalik sa atin ang tanong na may nababasa ka ba na magsa-sign of the cross, meron, mga kapatid. Meron. Una, yung sinabi ko kanina, kung bakit tayo nagsa-sign of the cross, 2 Corinto 4:10. Balikan natin, mga kapatid, ang sinabi ni San Pablo. Maliwanag ito. 2 Corinto 4:10. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Ano ang rason? Upang ang buhay ni Jesus ay mahayag
naman sa aming katawan. Kaya nga mga kapatid, wala namang iba. Paano mo itataglay sa iyong katawan ang kamatayan ni Jesus kung hindi ito sign of the cross? San Mateo 16:24 mga kapatid, pick up your cross and follow me. Meaning to say, ang buhay ni Jesus mga kapatid ay napalibot lang doon sa cross. Meaning to say, sa kanyang sufferings, mula sa kanyang pagkabata nung siya isilang mga kapatid, sufferings. Hindi sila tinanggap sa mga bahay-bahay. So, hanggang siya'y lumaki sa isang karpintero. Then, mga kapatid, sa pagpunta nila sa Egypt, then sa kanilang pagbalik, hanggang sa pag-edad niya ng 30, ang persecution nandoon na nag-umpisa. So, sufferings, mga kapatid. Sa sunod na topic, mga kapatid, ibigay ko sa inyo ang mga sufferings ng ating Panginoon. Okay, sa next topic natin, hindi ngayon. So, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Ano ang tinataglay ni San Pablo? Yung cross. Kasi ang cross, doon si Kristo namatay. Ngayon mga kapatid, sa Galatia 6:17. Basahin natin. Buhat ngayon, sinuman ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Klaro. Ano ang pagkasabi ni San Pablo? Sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, itong ang mga tanda ni Jesus sa Galatia 6:17, dalawa ang meaning nito mga kapatid. Ang mga tanda ni Jesus, either una, si San Pablo nagkaroon ng stigmata, yung dumudugo ang kanyang kamay mga kapatid at paa, yung ibang part sa katawan, dahil sa paghirap ni Kristo sa krus. Dahil sa paghihirap ni Kristo sa krus. Stigmata. Ang pangalawang kahulugan mga kapatid, yung krus mismo. Yung krus mismo, dinala ni San Pablo sa kanyang katawan. So, sign of the cross. So, kahit saan sa dalawa nito, nangyari lang yan dahil sa krus ng ating Panginoon. Ang mga tanda ni Jesus. So, mga tanda, kasi ang krus mga kapatid sa Biblia, marami ang kanyang kahulugan. Binasa ko na kanina. Kaya nga mga kapatid, delikado na umaatake ka sa krus ng ating Panginoon. Kasi sa pamamagitan lang ng krus, tayo na iligtas. Walang ibang sign mga kapatid, walang ibang instrumento na ginamit si Jesus maliban na lang sa cross. At higit sa lahat mga kapatid, kung bakit tayo nagsa-sign of the cross, kasi ito ang vision, ito ang prophecy ni Ezekiel mga kapatid sa Ezekiel chapter 9 verse 4 sa Ezekiel mga kapatid. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo. Mga tanda sa noo. Sa ibang bersyon na binasa natin mga kapatid, tatakan mo ng krus ang mga noo. Ang tanda pala nito ay tab, na ang kanyang forma, ang kanyang hugis ay krus. Itatak. At nangyari lamang ito mga kapatid sa bagong Jerusalem. Yun po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sign of the cross, patatak talaga. Wala namang ibang tanda mga kapatid na niligay sa noo maliban na lang sa sign of the cross. Wala naman. Kaya nga mga kapatid, ang sign of the cross napaka-biblical. Napaka-biblical. Then, ang cross kung saan namatay si Jesus, ito'y naging ginto na mga kapatid. Ito'y naging ginto na sa ating simbahan. Kasi kailanman hindi mo mababasa sa Biblia na yung cross mga kapatid kung saan si Jesus namatay ay itinakwil ng mga apostol. Bagkus ito ay
niyakap ni San Pablo, pinupuri ni San Pablo mga kapatid, binigyang halaga ni San Pablo. At ang mga halaga na yun, ibinigay sa atin ayon sa mababasa natin sa Biblia. Binasa ko kanina. Kaya nga mga kapatid, ang mga dating daan, Iglesia ni Manalo, Born Again, Baptist, Sabadista mga kapatid, yung mga iglesia na hindi nagsasign of the cross, sila ang mga kaaway sa cross ni Kristo. Basahin natin ang Biblia mga kapatid. Nasa Filipos 3:18. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo. Maliwanag yan mga kapatid. Ulitin ko, bakit tayo nagsasign of the cross? Kasi nga mga kapatid, ayon sa nababasa natin sa vision, propesya ni Ezekiel mga kapatid, kailangang itatak kailangang itatak sa noo. Hindi lang sa noo, kasama na rin sa katawan mga kapatid, ayon sa 2 Corinto 4:10 mga kapatid. Mga kapatid, sana marami tayong natutunan sa video ito. At sa kahuli-hulihan mga kapatid, ayon sa aklat na ito, sa kanyang chapter 10, A Defense Against Demons. A Defense Against Demons. So, uulitin ko ang tanong, saan mababasa sa Biblia na si Satanas at ang mga demonyo mga kapatid nagsa-sign of the cross? Kailanman mga kapatid, hindi nila magawa ito. Kasi ang cross mga kapatid is a sign of humility. Si Satanas mga kapatid, si Satanas mapagtaas, pride. Pataas ang kanyang pride. Hindi niya kaya mga kapatid na magpakumbaba gaya sa ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, hanggang sa muli, ako si Brad Steve, ang inyong lingkod. To God all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.